Muli isang magandang araw sa atin lahat mga ka-farmers. Panibagong video na naman po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito mga farmers. Bali update tayo sa ating mga alaga. Ito na po yung lagay nila ngayon. Pasensya na kayo mga farmers at ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng ating panibagong video. Bali ngayon nga pala ika 24 days na nila. Dapat sana mag-upload tayo ng video natin ng ika 3 weeks nila, pero hindi na natin nagawa mga ka-farmers. Kagaya ng palagi natin sinasabi, busy tayo. Talagang busy tayo mga farmers. Ayan. So ayan na po yung lagay ng mga alaga natin. Yan, kung mapapansin nyo mga farmers, halos hindi na sila magkasya. Sobrang sikip na nila. Tapos lalo pa yung lalala yung lagay nila pagka malapit na silang i-harvest. Malalaki na po mga farmers yung alaga natin. Mamaya po abangan nyo, magkukuha tayo ng timbang sa dulo ng ating video. May umabot na po na isa't kalahating kilo po mga farmers yung timbang ng mga alaga natin. Meron ng ilan na 1.5 kilos. Ayan, katulad po nitong isa, sigurado tayo na isa't kalahati. Ayun, lalo na yan, baka mag 2 kilo na po yung mga farmers. Sa 24 days lang nila mga farmers, ayan na yung lagay nila. Bali nga pala, sinimulan na namin kahapon yung pakain nila ng sinimulan na namin silang pakainin ng grower finisher. Ayan, pellet na po ito mga farmers. Medyo na late pa sila sa dapat sana ika 2 weeks lang sana, 3 weeks, 21 days nakapag grower finisher na tayo. Kaso lang hindi nila nakonsumo agad yung kanilang starter crumble. Kaya kahapon na tayo nakapagsimula magpakain ng ganito. Pero okay lang yung mga farmers kasi napapansin naman natin sa ating mga alaga, hindi naman sila na delay sa paglaki. Meron pa yung iba na advance ng 1 o 2 araw yung timbang nila. Katulad nung sinabi natin na maabot ng 1 kalahati at saka mahigit 1 kalahati kilo. Mamaya po mga farmers, titimbangin natin. Hanap tayo ng malalaki. Yun ang titimbangin natin. Bali yung painom nga pala nila mga farmers, ganun pa rin. Multivitamins with amino acid, electrolytes plus electrolytes. Bali po mga farmers, may nakapagtanong din po kasi sa atin kung paano ba yung proseso natin ng pagpapainom ng multivitamins. So yun po mga farmers, balik tayo din sa sinasabi natin kanina na yung may nagtanong sa atin na about sa pagpapainom natin ng multivitamin sa ating mga alaga. Bali kami po kasi dito mga farmers, pabago-bago po kasi yung panahon namin. Minsan sobrang init, tapos biglang uulan, tapos lalamig na naman, sobrang lamig. Ginagawa po namin mga farmers, hindi na kami nagpapainom ng plain na tubig, yung walang timpla. Bali kada painom namin mga farmers,
siguradong may timpla na yun. Kasi meron pong kasing merong nagsasabi rin sa ibang mga backyard broiler farmers na mas mainam daw po yung paminsan-minsan pinapainom natin yung mga alaga natin ng plain water. Okay naman din po yun mga farmers. Hindi po natin yun na sinasabi na hindi maganda. Bali ang sa atin lang po dito mga farmers, dito sa lugar natin, yun nga yung sinasabi natin, pabago-bago yung panahon dito sa amin mga farmers. Bigla na lang uulan, yun sobrang init, tapos bigla na lang uulan, tapos bigla na naman yung mawawala yung ulan, tapos sobrang init na naman mga farmers. So pagka ganun po kasi, bali sa obserbasyon namin, basis doon sa mga nauna naming mga alaga, napakabilis po nilang tamaan ng nawawalan sila ng gana pagka ganun mga farmers. Bali yun po yung iniiwasan natin. Kasi dati po kasi ganun din yung ginagawa namin. Bali alternate. Ngayong araw pagpapainom kami ng multivitamins, tapos sa bukas na naman plain water lang sa loob na yun ng isang araw. Bali yun yung ginawa namin. Pero sa obserbasyon namin mga farmers, base sa aming experience, humihina yung sigla ng ating mga manok, aming mga kalaga mga farmers. Kaya ginawa namin, steady na yung multivitamins. Bali kada painom namin, sigurado na may timpla na yon. Dalawa lang, bali kung hindi antibacterial yung pinapainom namin, multivitamins lang. Wala na yung plain water. So ang pagpapainom naman namin ng aming mga farmers sa aming mga alaga ng antibacterial, every week po yan mga ka-farmers. Every week. Sa first week nila mga farmers, bali pagkarating ng alaga na mga sisyo namin, from day old, 3 days, yung pinapainom na namin sila ng antibacterial prevention na yon. Sa loob na yun ng 2 araw, 3 araw mga farmers. Tapos pagkalipas ng 3 o 2 araw, yun, multivitamins na naman po mga farmers. Pagkatapos noon, yun, every week na yun, every 7 days, saka na kami nagpapainom ng antibacterial. May sakit man sila, may halak man sila o wala, bali pinapainom na namin sila. Para nang sa ganon, hindi na sila kumbaga, advanced na sila. Wala na, kung may sakit man halimbawa may sakit man ng mga manok sa lugar namin, may panangga na kami kasi nauna na namin silang painumin ng antibacterial. Naka-prevent na kami ng na-prevent na namin yung mga sakit. So yun, bali mga ka-farmers, yung kung may mga tanong kayo about sa pag-aalaga, magtanong lang ko kayo mga farmers, sasagutin natin yan. At sana makatulong tayo kahit papano. Bali yung sasabihin lang po natin mga farmers, hindi yung standard na program ng talagang pag-aalaga ng broiler farming. Bali sa amin po kasi ka-farmers, ang ina-advise lang namin, base lang din sa aming na-experience. Base lang sa aming mga karanasan.
So hindi namin i-advise yung hindi pa namin na i-apply sa aming mga alaga kasi hindi kami sigurado kung sakto o tama. Kumbaga ito mga farmers, ano lang to, pang simplihan lang na pag-aalaga yung ina-advise namin. So ayan na po yung mga alaga natin mga farmers. Kung titingnan natin sila mga farmers, bali sa tingin natin hindi sila umabot ng 1 kilo. Pero pagka tinimbang na natin sila mga farmers, may gitna 1 kilo na sila. Ayan. Bali ipopush ano na yung gagawin namin sa kanila mga farmers. Bali boost feed. Kasi baka makapag-harvest kami ng 29 days. So subukan namin silang i-boost feed. Boost feeding. Bali pagka nakita namin na konti na lang, tatambakan ulit natin yan. Hindi na natin sila babakantihan yung mga lagay nila ng feeds tsaka yung inumin nila para tuloy-tuloy na yung ano nila. Kasi minsan po kasi mga ka-farmers, bali dun sa mga nauna naming sa mga nakarang araw, ito rin yung ano namin, alaga namin ngayon. Kung minsan po nakikita namin wala nang laman yung feeder nila. Kumbaga nababakantihan. Ang gagawin po namin ngayon ng mga farmers, susubukan namin na kahit na meron pang laman, lalagyan ulit namin para hindi na sila mabakante. Tuloy-tuloy na yung ano nila para mabilis na silang lumaki. Mas mabilis silang lumaki. Dito yung kabila mga farmers. Meron tayong nakita dito mga farmers, malaki na tinimbang natin. Ito po, umabot ng 1.6. Napansin natin ito kanina habang nag-video tayo, kaya kinuha natin. Yan, 1.6. 1.5. 1.490. 1.538. What 1.
556. 1.5 1.512. So yun na po mga farmers, yung update natin sa ating mga alaga. Bali kumuha tayo ng timbang sa malalaki. Bali 1.5, mahigit na 1 kilo. So bali yun na yung malalaki mga farmers. Mas marami pa rin yung sa kanila yung tumitimbang ng 1.4, 1.3, 1.2. Bali yung tinimbang natin mga farmers, lang yun yung malalaki. Oo, yun yung malalaki sa kanila mga farmers. So yan, hanggang dito na lang ulit yung natin mga farmers. Update na lang tayo ulit sa susunod natin na vlog. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta sa ating mini channel. Sana po tuloy-tuloy tayong tuloy-tuloy yung suporta nyo sa atin mga farmers, para nang sa ganun di tayo magsawa na gumawa ng mga ganitong content, mga video. Bali tungkol pa rin sa ganitong hanap buhay, pag-broiler farming. So yan mga farmers, maraming salamat. Hanggang sa muli.